Ano ang obsessive-compulsive disorder or commonly termed as OCD? Well, first of all, sobrang hirap magkaroon ng OCD. To the point na yung mga taong nakakaranas nito, kadalasan nagkakaroon ng hopelessness or kawalan ng pag-asa. Dahil ang OCD hindi lang siya time-consuming, but at the same time kinakain yung focus mo sa ibang bagay. Dahil ang tanging iniisip mo lang at focus mo lang is yung OCD mo. So dalawa ang components ng OCD. First is the obsession, and second is the compulsion. Sobrang dalas magkasama yung dalawa. Ano ba ang obsession? Ang obsession, mga intrusive or unwanted thoughts yan na nagbibigay ng sobrang anxiety or even guilt dun sa taong nakakaranas. At dahil dyan sa obsession na yan, madalas pumapasok yung tinatawag na compulsion o yung mga bagay na paulit-ulit na ginagawa dahil merong sense yung taong nakakaranas na kapag inuulit-ulit niyang gawin ito, ay maiibsan yung obsession na nararamdaman. Halimbawa, kapag may obsession ka sa contamination, o yung intrusive thoughts na feeling mo laging may bacteria or germs or mga virus na pwedeng mag-contaminate sa'yo, makapagpahamak sa'yo, or ikamatay mo. Usually yung taong nakakaranas niyan, minsan yun lang laging iniisip. Kaya minsan na nagiging kaakibat ng compulsion dyan is yung paulit-ulit na maghugas ng kamay or yung maligo ng sobrang tagal dahil dapat lahat ng sulok ng katawan ay sobrang linis. Meron akong kliyente dati, believe it or not, 4 hours sa banyo para lang ma-ensure na lahat ng sulok ng katawan ay nalinisan ng sobra. Maghugas ng kamay sa isang araw more than 20 times. Meron din yung religious obsession. Usually nangyayari sa mga taong may OCD na may heavy religious background. Halimbawa, isang kliyente ko, laging may images na mga pop up sa isip niya na sacrilegious. Kaya sa sobrang guilt niya, paulit-ulit siyang nagdadasal mula umaga hanggang gabi. More than 30 times na nagdadasal with 5 minutes to 10 minutes average duration per prayer. So sa sobrang time-consuming ng obsessive-compulsive disorder, madalas wala nang ibang nagagawa yung tao. Pinaka-worst case scenarios, tumitigil na sa pagtatrabaho, nasa bahay na lang parate para magampanan yung compulsion upang ma-ease yung obsession. Pero mas mahirap dito, the more na nagpapadala ka sa obsession at lagi mong ginagawa yung compulsion, mas lalong lumalala yung OCD. And bihira lang din na yung mga taong may OCD pumupunta for psychotherapy. Dahil in the first place, nahihiya sila at feeling nila hindi sila maintindihan. Pero if you think you have OCD, never hesitate to ask for help. May solusyon po dyan. Sa psychotherapy, meron tayong mga special therapeutic techniques para maibsan ang OCD. Seek professional help. It is never too late.